Noong isang gabi noong 1974, may dalawang babae ang biglang nawala matapos pumunta sa isang beach park. Maraming tao ang nandun noong araw na yon, pero may isang detalye na hindi makalimutan ng mga saksi. Isang lalaking may sling sa braso na humihingi ng tulong para buhatin ang kanyang bangka. Ang pangalan daw niya ay Ted. Hindi alam ng mga tao na ang lalaking iyon ay si Ted Bundy, isang taong magiging isa sa pinakakilalang serial killers sa kasaysayan ng United States. Isa sa mga unang kaso na nagpagulo sa mga investigator ay ang pagkawala ni Linda Ann Healy. Si Linda ay isang college student at radio weather announcer sa Seattle. Kilala siya ng mga kaibigan bilang responsable at masipag. Isang umaga noong 1974, hindi siya pumasok sa trabaho. Nang pumunta ang mga kaibigan niya sa apartment niya, may napansin silang kakaiba. Maayos ang kama, may dugo sa sahig, pero wala si Linda. Para bang may nangyaring biglaan. Ito ang isa sa mga unang kaso na kalaunan ay iuugnay sa pangalan ni Ted Bundy. Noong July 14, 1974, daan-daang tao ang nagpunta sa Lake Sammamish State Park sa Washington. Isang lalaking may sling sa braso ang lumalapit sa mga babae at humihingi ng tulong para buhatin ang kanyang bangka papunta sa kotse. Nagpakilala siya bilang Ted. Dalawa sa mga babaeng lumapit sa kanya ay sina Janice Ott, Denise Naslund. Pareho silang nawala nung araw na yon. Dahil maraming nakakita sa lalaking nagpakilalang Ted, doon nagsimulang mabuo ang larawan ng pangunahing suspect. Habang dumarami ang kaso ng pagkawala, napansin ng mga investigator ang isang pattern. Parehong uri ng biktima, parehong paraan ng paglapit, at parehong pangalan ang binabanggit ng mga saksi. Ted. Nagsimulang maglabas ng composite sketch ang mga pulis base sa mga paglalarawan ng mga saksi. Hindi inaasahan ng mga tao na ang lalaking nasa sketch ay mukhang ordinaryong tao lang. Noong 1975, isang police officer ang nakapansin ng kahinahinalang kotse sa Utah. Ang driver nito ay si Ted Bundy. Nang siyasatin ang sasakyan, may mga bagay na nakita na maaaring gamitin sa krimen. Dito nagsimula ang proseso ng pag-uugnay sa kanya sa iba't ibang kaso ng pagkawala. Unti-unting nabuo ang kaso laban sa kanya. Matapos siyang maaresto, nagsimula ang mahabang proseso ng paglilitis laban kay Ted Bundy. Ang nakakagulat sa maraming tao. Pinili niyang ipagtanggol ang sarili niya sa korte. Dahil nag-aral siya ng law, minsan siya mismo ang nagtatanong sa mga saksi. Maraming tao ang sumusubaybay sa kaso dahil kakaiba ang nangyayari sa courtroom. Ang serial killer na inaakusahan, siya mismo ang kumikilos bilang sariling abogado. Habang nasa proseso ng paglilitis, nagawa pa niyang makatakas sa kulungan ng 2 beses. Sa unang pagkakataon, tumalon siya mula sa isang bintana ng courthouse habang walang bantay. Nahuli rin siya matapos ang ilang araw. Pero hindi doon natapos ang lahat. Sa ikalawang pagkakataon, nagawa niyang tumakas muli mula sa kulungan at nakarating pa sa ibang estado sa United States. Dahil dito, lalo pang naging kilala ang kanyang kaso sa buong bansa. Kalaunan ay muli siyang nahuli at humarap sa panibagong paglilitis sa Florida. Sa pagkakataong ito, mas maraming ebidensya ang naiharap laban sa kanya. Matapos ang mahabang proseso sa korte, napatunayang guilty si Ted Bundy sa mga krimen na iniuugnay sa kanya. Ang kaso niya ay naging isa sa mga pinaka-pinag-usapang serial killer cases sa kasaysayan ng United States. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ng mga criminologists ang kaso ni Ted Bundy. Hindi lang dahil sa mga krimen na nangyari, kundi dahil ipinakita nito kung gaano kadaling magtiwala ang mga tao sa isang taong mukhang normal. At minsan, iyon mismo ang nagiging pinakamalaking pagkakamali. At dito nagtatapos ang kwento ng isang serial killer na naging abogado sa kanyang sariling krimen. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para tuloy-tuloy ang content.